is to create a movement that game officials, coaches, and referees will not only for the coaching techniques, strategies, coaching leading. So we would like to establish expanded program like active years, meaning the topics to be discussed in this summit would be sports nutrition, coming from the Sports Nutrition Association of the Philippines, sports rehab and eating prevention from Well-Balanced Chiropractic Wellness Center, athletic training and kinesiology training coming from Samsung's, and Starball Sports Care from Baba Gomez Agosto will be demonstrating sports care products that would be applicable for the recovery of our athletes and even the referees. So yung mga referees ngayon, kayo, nasanay na kayo sa mga activities po yung ngayon, modern appreciating natin is spray na siya. Mas effective yan. Tapos yung mga box. Okay. So, the first topic that we will be discussing is modern appreciating. So, normally, modern appreciating for the basketball main topic includes three main statement that referees should have. Pasensya na lang, nag-iinis ako kasi nandiyan si Coach Ken for us to understand what we are talking about. So, modern appreciating now, ito ang trend ngayon. Bakit? Si referees should learn the coach's side, the referee side, and the team side. Hindi lang yung referee kayo, rules lang yung hawakan nyo. Yung rules, open book, kaya yung basahin sa FIBA yan, sa FIBA.com, yung website. Pero yung coach's side, makikita nyo lang siya, mga vlogs, mga apps, pero hindi sila maintindihan kagad. Bakit? Kasi nakafocus lang yung mindset natin sa appreciating side. Remember, kung appreciating natin, pag natin tayo sa playing court, under Article 1, participation responsibility, kasama na lahat. Team, game official, referees, team followers, commissioner, organizer, sila nagkasama-sama para magkaroon ng smooth game. Kapag magulo ang referee, magulo ang game. Kapag magulo yung coaches, magulo ang game. Pag magulo yung game officials, magulo ang game. Pag magulo yung team followers, ang gulo ng game. Paano na yung organizer magulo? Walang sistema. Ano mangyari sa inyo? Magulo. So, yan yung mga limang factors na yan na dapat natin applyan ng modern appreciating. Ano ba si modern appreciating? Modern appreciating, tatlo ang ating katandaan. Tayo mga game official, game managers. At tawag sa atin, hindi na record game manager. Manager! Hindi na record. Manager! Hindi na natawagan natin ngayon, ha? Hindi na record. Bakit game managers? Ibig sabihin, game managers. Yan. So kapag game managers tayo, ibig sabihin, hindi na mag-referee ang ating tinitingnan. Game management includes game flow. Game flow, ito kailangan natin focus. Hindi yung whistle tayo, whistle, interrupt ng base. Ang 1.15 minutes hour, nagiging 2 hours, 2.5 hours. At magulong-magulong, inaabot ng 3 hours at isang game. Kasi, yung
game law, hindi natin masyado siya maintindihan. Nagre-rely lang tayo dun sa ating karanasan, knowledge, at yung ating guidance na bumula sa mga seniors. Game law. Ano ba yung game law? Game law. Ito yung strategies ng game. Game po. Bago mag-game po, may kanya-kanyang responsibilidad ng mga game officials. Prepare na tayo yung score sheet. Our shot clock device and game clock device effectively, gumagana. Yung mga referees pa natin, maaga sila sa venue. O baka naman natin sa labas ng venue, hindi pa pumapasok. Ipepektuhan pa natin yung review. Ay start yung venue. Yung mga referee pa natin, maayos pa na namin. Pare-parehas pa yung reporte. Okay? Yung mga sapatos na niya, malibinis. So, kasama yan sa mga dapat natin tandaan bago tayo mag-kick-off. Okay na referee? Andiyan yung mga teams. Andiyan yung mga teams. Yung official code pa natin, na-inspect pa natin, baka naman malambot, masyadong matigas. Nakaka-affect sa mga player. Pagbalambot naman, lalo na sa shooting, sa dribbling. So, bago tayo mag-kick-off, kailangan meron tayong sistema. Ang sistema po ng ating union, every game official has its own responsibility. Kung timer siya, kung sa kanya nakasalan ng time, pag tungtong niya rito sa court, yung maganda, tinatanong niya. Maganda ba yung time? Maganda ba yung shot clock? Okay, kung wala man, maganda ba yung score? Score sheet. Ay, scorer. Meron ba siyang scorer? Meron ba siyang listahan ng mga teams? May listahan ba siya ng mga player? Listahan ng mga coach dyan? Kasi marami yan. Gusto sa kanila. Coach sila. Pero hindi sila official coach. Nandiyan na ba yung ating night stats? Meron ba siya mga fights? Meron ba siya line-up ng teams? Kasi yan ang yung model of shaping, yung mga licenses ito eh. Yung makikita nyo ng play-by-play. Okay? Yung announcer natin, nandiyan na ba? Magaling ba yung announcer? Baka mamaya yung pupuwi yung announcer. So, yan ang sistema na ating kailangan i-introduce sa inyo. Na hindi lang basta niga tayo, hindi lang tayo basta referee. Pag sinabing pag-union kayo, kailangan edukado kayo. Kasi hindi naman kayo gagawin ng ibang institusyon para sa inyo. Kasi meron silang different set of programs and system na i-apply para sa inyo. Game law. Kick-off, syempre magkakaroon ng offense. Regular, shot attempt. Score, apply. Wala pang violation, wala pang foul. Pag-shoot, miss, rebound. Transition. Punta sa bato. Pag-control. May depensa. Meron foul na. Meron turnover. Meron na violation. After the shot, meron yung possession. Iikot ang cycle. Iikot ang cycle. Okay. Kung makapansin nyo, smooth ang cycle kapag ganyan ang dito. Matatapos ang game. Kanya. Pero itong game na to, tayo mga referee, ang pinaka maraming responsibilidad para makagusto ang game na maayos. Kapag hindi natin alam ang game na yan, hindi natin alam kung paano i-decide yan, kung paano papakuhin yung game, may ikapit tayo ng pwede. Rapid.
Yan. So sa grade flow, nangyayari, ano ang madalas? Sa basketball ngayon, ano ang makikita niyo na movement ng mga players niya? Ano ka lang? Isa na mabilis na. Magagabilis ang klasa, may mga skills ng mga player, magagaling na yung ball movement, ball handling, sa rayon, magagaling na kumuha ng bola ng mga player. Pero nagkakaroon siya ng mga kontra. Foul. Ito yung pinakamabigat, desisyonan ng mga referees na dito marami ang mga coaches na nagrereklamo. Hindi sila nakakamateur, hindi sila gaano tama ang mga coach. Sa kung na sila ikaw, dito na uubos yung player nila. Sa modern appreciating, kailangan pag-aralan mo natin ito mga kaibigan. Ano ba yung MBRs? Coach Jojo, alam mo ba yung MBRs? Ngayon mo lang siya nakita. Sa Ryan, itong MBRs, alam ba natin kung ano mag-start tayo ng referee? Hindi. Ito sir, hindi niyo alam. Kayo, hindi niyo alam. So, ibig sabihin, ito yung time na malalaman nyo kung ano yung MBRs. Itong MBRs ito, ito yung pupunta yung contest time natin. Kasi itong MBRs, ituturo nila sa kanilang natin. Movement, ito yung ability to move efficiently in one direction. Mapapansin nyo, sila coach, ayaw nila ng static lang ang mga player. Meron sa corner, meron sa wing, meron sa elbow, meron sa post, meron silang point guard. Pero ang movement nila, hindi lang sila stationary, galaw sila ng galaw. Kapag ang player hindi gumagalaw sa loob ng court, nagagalit si coach. Bakit? Kasi madali sila depensahan. Tayo okay lang yan kasi konti lang mabantay ang court. Pero yung movement ng player, iba-iba. Kasi yung mga player na yan, ini-improve ng mga coaches into different type of different skills na pwede nila gawin. Yung mga big man na yun, nag-shoot na sa labas. Nakakapag-dribble na. Nakuha nyo? Dito na dami poste lang sila. Poste, 1-to-1, isolation play, patrimonial side. Pero ngayon, lahat ng mga players na nagbuha niya, maliit ka, malaki ka, sobrang baka sobrang pangkat, hindi lang puro kayo ang tuturo sa iyo. Hindi lang puro post, ituturo sa iyo post. Ituro kayo sa kanila kung paano mag-dribble, kung paano mag-shoot sa labas. Kasi habang ang mga biktima na yan, tumitira dyan sa labas, ma-attend yan sa labas. Ibig sabihin, spacing, decide, spacing, lumuluwag, nawawabas. Kasi pag nandun lang yung player, baka mo lang sa tanda ng campo. Pero kapag ang biktima, tumira sa labas, ang hirap na talaga niya. Kasi pwede siyang pumasok, pwede siyang pumasok. Balance, ability to control position while moving or stopping. Itong balance na ito, magkakaiba ito sa mga grassroots, sa mga high school, sa mga college, even sa mga professional player. Ang balance na ito yung player, nag-dribble, nabangga. Hindi natin nag-defensa, hindi natin ang defensa. Sa bata, 10. Start na 10. Up to 14. Kahit hindi ka sa 16. Pag pinagdala ng player, ano nawawala? Balance. So, may tolerance na yung yapin. Sa mga high school, medyo matatigas na. Panggaling na yan. Hindi gano'n na natin yung balance. Another set of tolerance.
player ng mga kolehiyo, yan ang gusto nila bagahan. Palangasan ng katawan. Pero yung balance nila, iba na naman. Iba na naman ang ating tolerance niya. Paano ba kung halimbawa makapanaligation? Diba? Mga commercial, ano yan, commercial fees. So, pagkaan mo na yan, oo, panakawalan na. Yakapan ang yakapan. Iba na tolerance na naman yan. So, itong balance na to, dapat nag-aaralan natin mga referee. Hindi ibig sabihin na pagpagkakon tayo. Hindi po tayo ito. Alalahanan niyo po, tayo, nakakapag-referee tayo mula baka ng matanda. So, hindi po pare-parehas ang balance na player na. Kapag po, kailangan mag-sisip kayo. Kapag tatakbo kayo sa liga, tingnan nyo rin kung ito nyo. Kasi iba ang application na niya. Decision making niya sa pagkakala. Dito ka lang dito sa mga bata. Anong mangyari sa mga bata? Kakasakitan. Who are scolding the referees? The parents. The coaches. Sabi ng coach, pero kaya kasakitan ng mga bata. Tapos tingin ka lang sila coach. Owarin ninyo kung ang teams playing. Diba? Ang coaches na nalalahanan nyo matala sa atin yan. Bakit? Sila ay magbibigay sa inyo ng respeto para makapagkakala maging credible kayo mga referee. Kapag ang coach hindi kayo may respeto, may problema sa inyo. Kapag malamang hindi ginagawa ng referee dito, sa tingin niyo mga coaches, matutuwa. Sa tingin niyo mga coaches, lalagpasin niya. Kapag ito. So yung balance din ang ating player, magkakaiba. Ganun dito sa movement na. So, ang sinasabi ko sa inyo, sa modern city, tayo mga referees, kailangan adjusted tayo sa age range ng ating pinituhan. Ano po? Written, timing, coordination, and flow movement. Ito naman yung play, tinatawag. So, ibig sabihin, ito yung mag-dribble. Dribble. Nag-drive. Kakawagan mo agad ng foul. Puputulin mo yung ating shooting. Idadaw natin. Kagad tayo. Saan kagad tayo? Pero yung rhythm ng bata, puputulin mo. During rebound ng player. Ito ang agad natin yung rebound. Ito ang naman, mabilis yung mga talaga. Sayang yan. Paano? Passing, during transition, basa. Napupunan mo dito, away from play. Naroon na yung play. Time to score na. Pipituhan natin. Yan ganda ng video. Tapos papatayin natin. Sino kayo na kumakatay? Ayaw na rin. Siyempre, kung ano yung decision nyo, magkakaroon na kalindahan ng mga coaches. Pwede ko. So yung rhythm nila, ayun sa sabi ko. Go with the play. Read the play. Read. Ano ba yung ginagawa? Yan na tayo. Hindi lang yung nasa na ito. Hindi ko kaya. Ang dami mo. Referee is isang survival mode na. Kapag hindi ka magaling na referee, konti lang schedule mo. Ikaw, schedule mo. Ha? Kailang schedule ka, means kasi sa dito. Ilan? 4? 2? Sa isang linggo? On every week you schedule. Sa ready, you do this schedule. Walang sa ready. Speed. Okay. Speed, ability to move fast and ready quickly. Ito naman yung naka-align dun sa video ng player. Speed, ibig sabihin, gusto
conditioning na ginagawa bago mag-play. Ako ano po, sa coaches side na yan, bago sila tumutong sa game, nagkakaroon muna sila ng mental toughness yan. Conditioning. Sabihin, gumagawa sila ng mga strategy na mabilisan para hindi ka nagpapasa ng talagang opponent. So, meron silang game plan. Yung game plan na yan, kailangan pagkakala rin. Kasi kapag alam niyo yung game plan na ginagawa ng mga teams, ang dali ng mag-referee, maniwala tayo. Kasi paikot-ikot lang yan. Pag may hawak ng bola yan, i-distribute niya na ng bola, i-play niya lang. Yung mga walang hawak ng bola, jet screen lang yan, down screen lang yan, poposte lang yan, mag-i-elevate lang yan, magbaan yan, pupunta lang yan sa corner, mag-i-easy, ha? Yun ang mga dapat pinag-aaralan natin. Mabagal naman ko ito, kaya ko ito. Paano mabilis yan? Tatlong mabilis, paano sila bibigyan ng emphasis sa activity? Magduduli na dyan kapag pinagduli niya. Pero kung nakisali yung speed ng player, kapag bigman yan, asahan mo, sabihin natin 30 kilometers na tao. Isa lang yun. Paano mo yung sumunod na apat? Dami ka pala gumalaw. So dito, yung apat na areas ito, dito mo naman masusubukan kung paano ka mag-design ng kota. Sa Waterloo City natin, i-train natin into a advanced intermediate o isipin muna tayo. Bakit tama? Kasi during dribble ng player, nandiyan na yung marginal contact, yung mga nandiyan na yung advantage and disadvantage contact na pwede mangyari. Pag tumipesa yung player, merong marginal contact dyan, merong contact dyan na makaka-apekto sa movement ng player. During rebound naman, nandiyan din ang mga marginal contact, mga sa rebound grabs na pinatawag, yung nag-aawak ka, nag-ugulanan. Doon natin, titignan naman yung balance ng player. So, anything, doon sa apat kayo, yan. Dito, kailangan yung pag-aralan ko. Ano ba yung movement? Ano ba yung balance? Ano ba yung middle? MBRS, the speed. At dedicated po ito sa age range. Yun na, natatandaan niyo, age range na. Kapag mga bata, iba yung tolerance sa MBRS. Kapag may teenager na, iba din naman. Yung mga kolehiyo, mga kaling mga commercial, iba din yan. Lalo na kapag halimbawa mga balik laro. Katulad namin mga 50 above, 40 above, 40. Naku po. Iba din ito. Yung movement natin, ano ito? Kung baga, 55% na lang. Balance namin, mga 45% na lang. Tapos, kung naglalaro tayo, isip na lang. Winner nito, kapag namin, magaling natin magpasa, alam namin, malakas na kumasa yung pala. Pag tumira kami, tapos, minsan, sobrang ka. Hindi na namin magawa yung winner namin. Lalo na yung speed. Diba? Pagka-shot, magpapay ito. Pagod na, hindi na makababa. Kapag nyo, sa coaching side na to, dito lang sila mabigyan ng mga coach na yan sa natin. Pag tumawag tayo ng foul, ito na lang, tandaan natin. Nakapekto pa ito sa movement ng player. Nakapekto pa ito sa balance ng player, ng player. Yung level lang ito. Pag tumawag tayo ng foul, nakapekto pa ito yung movement ng laro, movement ng player. Nakapekto pa ito yung speed. Tumatakbo ko, bigla akong pinangga. Paano? So, ito ang pinaka-importante na dapat nyo matutunan sa akin.
balance, rhythm, and speed. Tagalog. Movement. Galaw. Galaw. Sir, ano yung balance? Ito yung ano, yung naman ng buko, ito yung iba natin sa commercial na balance yung dalawa. Ha? Ano yung balance ba? Balance yung dalawa. Rhythm. Yung rhythm po, ito po yung position ng isang player. Galing yung ibon, diba? Ang galing yung masa, diba? Ang galing niya kumuha ng pat, ang galing niya kumuha ng mga skill, ang galing niya kumuha ng rhythm. Kumbaga, tinuturuan niya yung kanya, kanyang kasama pa rin yung mo. At nakita mo yung mga isa. So, movement creates option. Kapag naka-player, hindi mo lang po nag-create ng options. Okay. Second chance points. Diba? Rebound. Kasi nag-move sila. Hindi lang yung sa rebound, titignan ng player. Tapos titignan kay coach. Kaya pa. Nagilan. Option. Balance release control. Sabihin, kahit anong bigyan ng bumili dyan, okay lang yan. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung bigyan mo. Tuloy-tuloy pa rin yung movement mo. Kahit anong bagga sa'yo, English. Kahit anong bagga, suko lang yan. Kaya lang doon pa lang. Okay? Rhythm plays smooth execution. Ito yung nasabi ko sa inyo eh. Kapag yung shooter, magaling yan, pag nasa corner niya, kapag shoot lang na ito. Step heavy. Diba? Kuha niya bola, shoot niya bola. O, kaya kumasa. Taas ang percentage. Speed creates advantage. Ibig sabihin, ang mga player na yan, takbuhan na takbuhan. Ang chances na makakuha niya, maka-score. Malaki. Bakit? Kasi nakakababakali ka na din sa bottom na sa kuya. Kaya ito, yung chances ito, ito correct. Ang mahalaga, hindi na kayo yung pag-replay kayo. Bahala ng mga player yan. Kapag may contact yan, inisip ko, yan. Yung violation yan, sarili natin, dulo di ba? Di mga violation ng micro, hinahayaan natin, gusto natin, tawagan na. Early entry. Di ba? Di mga hawakan. Nababayaan natin kasi okay na sila matulungan. Yung mga balansin. Diba? Nag-ibig ng parang. Nakit ko na. Hinawakan. Pag-ibig mo hinawakan. Yung speed. Dito tayo. Diba? So, ito rin. Ang pinaka-importante na dapat kumanakan. At ito na master niyo po itong natin nito. Pagpapala yung side. Maniwala kayo yung mga coaches niyan. Matutuwasan. Bakit? Kasi smooth ang video natin. Natawagan natin yung dapat natin tawagan. Yung mga marginal contact na hindi natin or hindi natin